Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Bago ko lamang po ipanood sa inyo itong video na maaaring may katotohanan at maaaring wala rin namang katotohanan, basahin ko lang po muna ito. Sumakit na po ang ulo ng Pangulo sa problema o sa isyu sa West Philippine Sea. Okay, pero bago ko po ito simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman po. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat, makikisuyo. O ito po ang sabi ng Pangulo, mga ka-PL. Sumakit ang ulo niya sa problema dyan sa West Philippine Sea. PBBM, sakit ng ulo, problema sa West Philippine Sea. Okay, talaga nga namang masakit sa ulo yan. Kasi ayaw tayong tantanan ng mga lintik na mga Chinese yan. Binubulabog ang ating mga kababayang mangingisda, pati na rin ang mga naghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ang pagbabantay sa karagatang teritoryo ng Pilipinas ay isa sa pinakamabigat na problema sa bansa. Tama. Ito ang inamin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Czech Republic Ambassador to the Philippines, Karel Hes, nitong Martes sa Malacanang matapos ipresenta ang kanyang credentials. Okay. Sa kanilang pulong, inimbitahan ng ambasador ang Pangulo na bumisita sa kanilang bansa upang makita ang kanilang industriya na interesadong tumulong sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Sa madaling salita, mga ka-PL, maganda po ang naging pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos at dito sa ambasador ng Czech Republic. Biruin nyo, tutulong po sila sa ating sandatahang lakas, Armed Forces of the Philippines, maging sa Philippine Coast Guard. Malaking tulong ho yan para maitaboy po natin yung mga Chino na yan. Di ho ba? Ang galing ng ginawang pagpupulong ng Pangulo at ng ambasador. Pero yun na nga, inamin mismo ni Pangulo na sumakit na po ang ulo niya sa problema sa West Philippine Sea. Eto, mga ka-PL, lilinawin ko po muna sa inyo. Baka kasi sabihin ng iba dyan, si PL parang unti-unti nang bumabaliktad. Ang pagsuporta ko po sa Pangulo, tuloy-tuloy ho yan. Wala pong nagbago. Huwag niyo po akong pangungunahan, kayong mga makikitid ang utak. Hindi po ako kailanman babaliktad tulad ng ibang mga vlogger na yan. Tuloy-tuloy po ang pagsuporta ko sa Pangulo. Okay? Maliwanag tayo dyan. Pero, ito na yung pero. Parang nakakaligtaan yata ng Pangulo na meron pang isang mas masakit sa ulo niya kung sakasakaling mapatunayan po ito. Maliban dyan sa problema sa West Philippine Sea. Alam niyo po kung ano? Ang isa sa masakit sa ulo kung sakasakali mapatunayan. Walang iba po. Ang korupsyon sa bansa natin na matagal na pong umiiral. Dekada na po itong umiiral. Naipamana po ito sa kanyang administrasyon, mga ka-PL. Di ho ba? Eto na po ang video, mga ka-PL. Panoorin na po natin. Okay, so
Pinaaalala ni Mount Cabin, and I agree, i-require natin, yanigin natin ng yanigin ang Kongreso at Senado na hindi tayo sang-ayon dun sa kanilang liquidation by certification. Guluhin lang natin yung mundo nila. O, di ba? Kalampagin po natin, yanigin po natin ang Kongreso. Lahat po tayo may karapatan na kalampagin sila. Ha? Yanigin sila na i-itemize po nila mga ka-PL ang liquidation at huwag lamang certification. May kulang po. Kapag hindi naka-itemize, may tinatago po. Certification lang, may tinatago po. Ha? Dapat i-itemize nila. Ito yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte na ilabas o buksan ang libro ng Kongreso. Kaya kahapon, mga ka-PL, kung di ako nagkakamali, o isang araw yata yun, nasabi ng dating Pangulo na huwag tayong magbayad ng buwis hanggat hindi ipakita o hindi ibulatlat ng Kongreso ang libro nila. Parang may paghahamon po ang sinabi ng dating Pangulo, pero concern lang po ang nakikita ko sa kanya. Kasi ayaw niya pong mabahiran ng korupsyon ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tulad ng kanyang administrasyon na malayo sa korupsyon. Concern lang po siya sa Pangulo natin. Bagamat may paghamon, parang pang-aasar, yung sinabi niya, huwag kayo magbayad ng buwis hanggat hindi ipakita ng Kongreso ang libro nila. Oo, may pang-aasar yun. Pero concern po ang nakikita ko sa ginagawa niya o sa sinasabi niya. Bakit? Pagka lumala ang korupsyon sa bansa, mga ka-PL, hindi ko po sinasabi partikular dyan sa Kongreso, ha? Sa bansa na lang, mahahatak na naman sa kahihiyan o sa kasiraan ang pangalan ng ating Pangulo na matagal nang pinaghihinilaan ng mga lintik na mga kritiko yan. Di po ba? Kaya bawat isa po sa atin may karapatan po tayo na kalampagin, yanigin ang Kongreso na gawing itemize ang kanilang liquidation at huwag lamang sana certification. Kasi lumalabas po na parang meron po silang tinatago. Di ho ba? Kasi kapag ka naka-itemize, klaro. Di ba? Transparent. Di po ba? Marami na po ang nagsasabi nito. Pero bakit hindi po o hindi kayang gawin ng Kongreso? Ano ba kasi ang dahilan? Bawat isa po sa atin may karapatan. Uulitin ko po, lilinawin ko po, ang pagsuporta ko sa Pangulo, wala po, hindi nagbago. Tuloy-tuloy po ito. Baka mamaya may mag-comment na naman dyan na si PL bumaliktad na. Walang ganon. Concern lang po tayo sa administrasyon ng ating Pangulo kasi ayaw po natin makaladkad ang pangalan niya sa kahihiyan at madamay siya sa korupsyon nitong mga iilang opisyal na namumuno ngayon sa ating bansa, mga ka-PL. Ayos? Maliwanag? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.